Alam mo, nakakatawang naniniwala tayo sa we are created in God's own image. Na nilikha tayo ng Diyos na basihan ay ang kanyang buong figura. At kaya naman nalilikha natin ang postura ng Diyos sa ating buong kaluluwa. Ito ay sulat para sa taong sumisigaw that God hates sinners. Hindi ko pa ni minsan nakita sa personal ang mukha ng Diyos na nagagawa mong ipiko ang mga tuhod habang nagdadampi ang mga palad at nagdarasal ng sagad. Pero dahil nga we recreate Him in our lives, sa palagay ko may idea na ako kung anong kanyang itsura. I bet, mukha siyang nakabangas o di kaya nakamulat ang tupi. Sa palagay ko ang iyong Diyos ay 6-footer, nag-aaral, nagbe-burnout sa trabahong matindi, nilalaklak ang kape habang ang damit ay pang rockstar with the lettering rock and roll to the world, yeah. Siguro hilig niyang manood ng dokumentary o kay drama ng Netflix o di kaya mag-scroll sa FB hanggang mag-umaga. I bet. Ang Diyos mo ay idolo ang racism at diskriminasyon. Ang Diyos mo ay aking kapitbahay na ngalan ko lagi ang inoorasyon. Chismis ang punan, pagsira ng buhay ng iba ang katuwaan. Siguro pinako niya ang gitnang kamay upang maging verified na tagahusga ng sangkatauhan. I bet napunta siya sa Marawi para bombahan ang kabataan. Ang iyong Diyos ay mahilig sa porno, isang misogynist na isinisisi sa damit ni Ana. Ang pagkahalang ng kanyang kaluluwa, ang iyong Diyos ay isang tagahila ng saya, kaya naman pinutol ni Nena ang linya ng berdeng daluyan ng buhay. Feeling ko nga ang iyong Diyos ay malakas tumagay, mas nalulunok pa niya ang tanduay kaysa ang pride na uumay sa pagmumukha ng kanyang mga anak, pero hindi sa pagmumukha ng mga alak. I bet, itinatu niya na sa dila ang mga marahas na salita, ang pagmumura at panunumpa ng pagmamahal habang idinadampi ang labi sa iba't ibang nagpapakahangal. Siguro may mga anghel na mga matay nagkapasa-pasa at tila nahulog sa langit dahil sa kanyang anger issues na masyadong malala. I bet ginawa niya si Eva ng walang bibig at itinuro ditong dapat ibuka niya ang mga hita ng makahanap ng pag-ibig. Bukas makalawa, mapagtatanto mong lumuluhod ka't nagdadasal sa sariling anino. At ang kinakaharap mo pala ay salamin at ang totoo. Ang sinasamba mo ay iyong sariling refleksyon. Ninakaw ng iyong Diyos ang pagkakakilanlan ng totoong Diyos. Kaya sa susunod na iyuyuko mo ang iyong ulo, sa susunod na ang mga tuhod mo ay ipipiko at mga kamay ay mag-aakap, gusto kong sabihan mo ang iyong Diyos na hinihintay siya ng totoong Diyos.